Sound check, sound check, sound check. Alright! Magandang gabi po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating mga viewers worldwide. Welcome sa XML Tournament Quantum Arena. Game number 1 ng ating BO3 Grand Finals between Deus Bolt Ascend. Kalaban po nila ang Hydra Esports. Ako po ang makakasama niyong shoutcaster ngayong gabi at ang pangalan ko po ay Alfred Plays. Deus Bolt Ascend, sila po ang nasa blue side. Nandito si Nura, Luke TZ, Jack TZ, Ryu at si Mercedes. And for the members ng Hydra Esports, sila po ang nasa pulang kuponan. Maglalaro si Very Basic, Akainu, Pacific Rims, Young Godsai at si Naes. The southern seas are my domain. Unang dalawang ban ng Deus Bolt Ascend, removing Kadita and Lucas. And meanwhile, para naman sa Hydra Esports ay tatanggalin nila ang isang Zushin. Isang hero pa yung ating hintay. Yung Freya hindi rin magiging available. First pick, priority. Ano kaya ang kukunin ng Deus Bolt Ascend? Sa mga nanonood, magandang gabi po. Again, nasa XML Tournament Quantum Arena po tayo. No? So maraming salamat po sa lahat ng mga organizers, admins, and sa mga managers na lumahok dito sa ating torneo at lalong-lalo na sa ating mga sponsors. Rock ay kukunin ng Deus Bolt Ascend. First pick, kinuha na yung roamer, no? Deus Bolt Ascend. Crack yung kanilang magiging priority. So, nandito pa yung mga open na heroes. No? Napakarami pa actually na pwedeng pagpilian para sa Hydra Esports. Si Yisun Shin, mukhang kukul na yung YSS. Ayan na, nasecure na nga rin yung Lapu-Lapu. And yung YSS, yung Vision na ay mukhang gustong kontrolin or manipulahin ng Hydra Esports para doon sa kanyang Mountain Shocker, no? Makikita at marireveal niya yung mga posibleng pinagtataguan ng Deus Bolt Ascend later on. And now, yung Lapu-Lapu, no? Yung X-Planer na may kakunatan, may damage at sustainability. Ito yung ilalagay nila para magkaroon ng pag-initiate, no? Siya yung magsisimula ng mga laban in favor of Hydra Esports. And meanwhile, para sa Deus Bolt Ascend, securing yung Sora kasabay yung Sitian. Sabi ng Deus Bolt dito, boss, kung meron kayong vision dahil doon sa YSS, meron din kami. Diba? Yung Fury of the Phoenix ni Ryu ay pwedeng maging sagot doon sa vision control na meron din ang YSS. And habang pinipili nila yung kanilang mid lane para sa Hydra Esports ay kumuha na nga rin ng Sora ang Deus Bolt Ascend. Etong Sora, interesting pick para sa Deus Bolt. Pwede pa itong maging gold lane. Actually, pati nga yung YSS, no? Pwede siyang i-flex. Hindi pa tayo sure naman kung ito ba yung magiging jungle ng Hydra Esports. Pero Eve ay kukunin ng Hydra para sa kanilang mid lane habang carry ay mawawala na lang muna. Yung dalawang teams natin, nagkakaroon tayo ng saikuhan, no? Hindi pa nila nare-reveal actually yung lahat ng kanilang mga main damage dealers, lalong-lalo na etong Deus Bolt Ascend. Wala pa silang jungle dito. And na-mention ko, no, yung Sora ay pwede ngang maging gold lane or XP lane, pero Hilda ay mawawala na lang muna. Fourth pick, Hydra Esports. Ano kaya kanilang kukunin? 5 seconds. Uy! Gatwat Kacha ba? Ayun na. Kinuha na nga yung Gatwat Kacha. Avatar of the Guardian. Nako, merong mga pasukan, maglalabas ng mga geometrical shape. Yung line-up ng Hydra Esports, no, merong box doon sa Eve, meron namang bilog sa Avatar of the Guardian, at yung Harit ang kukumpleto sa Hydra, habang Claude, enjoy naman ang isi-secure ng Deus Bolt Ascend. Alright, last 10 seconds at papasok na po tayo sa ating game number 1
loading. Pero bago ang lahat, magandang gabi po once again. This is game number 1 ng ating PO3 Grand Finals. Dito pa rin sa XML Tournament Quantum Arena. Deus Vault Ascend kontra sa Hydra Esports. Kampihan na! Ako po ang kasama niyong shoutcaster ngayong gabi at ang pangalan ko po ay Alfred Plays. Let's go! Let's get going! Welcome to the Land of Dawn and welcome to our Mobile Legends Bang Bang! Game number 1 ng ating PO3 Grand Finals between Deus Vault Ascend and Hydra Esports. Deus Vault Ascend, sila po ang nasa blue side. Nandito at maglalaro ngayon si Ryu para sa kanyang Zitian, Jack TZ, yung Joy, Nura, Grak, Mercey, Sora, and si Duke TZ, no? Siya naman ang gagamit ng Claude. Meanwhile, para sa Hydra Esports, nandito si Young Gadsai bilang Eve, Naes, para sa kanya Harit, Akainu, Lapu-Lapu, very basic yung ating YSS, and Pacific Rims naman ay gagamit ang kanyang Gatot Gacha. Nako may salpukan agad dito sa may bandang kaliwa ng ating mapa. Dito Wanderer pinagagawan. Lapit ngayon si Naes with the Chrono Dashes, pero mabilisan din naman magdi-disengage yung side ng ating Deus Vault Ascend. Transition sa gitna, itong si Ryu. Inibitawan ng kanyang mga Phoenix, pero nandoon yung Blast Iron Fist. Habang lilipat naman tayo dito sa may bandang ibaba, pero balik! Dito sa may bandang gitna. Uy, may unbreakable. Tatamaan ni Pacific Rims. Si Jack TZ. Papalagba yung ating Joy. Nandun yung kanyang mag-aawit pero wala pa siyang kuryente. Pwedeng gawin. Flicker. The force of KMLC. At nandun yung mga pana. Traceless and First Blood. Mapupunta kay Very Basic. Unang dugo ay tumulo sa kamay ng Hydra Ascend. First Blood secured ng YSS. Bigyan si Kuya Mercey, no? At that time, kahit gumamit siya ng flicker, hindi naging sapat yon para makatakas doon sa mga miyembrong naghahabol coming from Hydra Esports. And now, sa may bandang gitna naman ng ating mapa, ito po si Young Gadsai ay pinipilit na i-clear yung mga minion waves using that Void Crystal with a Void Glass, pero nakakapit na si Jack TZ doon sa may bandang kaliwa ng ating mapa. Hindi natin nakita yon, pero nakakuha na nga rin ng turtle. Itong si Very Basic. 2 minutes sa ating oras, mga kaibigan. Lamang ng 700 gold yung Hydra Esports. Pero sa gitna, binuhusan nila ng mga skill yung mga minion waves doon sa gitna, no? Mainit sa mga minions yung side ng ating Deus Vault Ascend, pero mabibigyan. Reward manipulation ay naikasa. Nandito yung AOG, wala naman tatamaan. Merong mga Phoenix na nanggagaling dito kay Ryu. Mabilis din naman mag-disengage yung Deus Vault Ascend. 73 seconds bago tayo magkaroon ng ating next turtle. Mga kaibigan, kitang-kita natin ang pinapakitang diskarte ng side ng Hydra Esports. And right now, 3 minutes sa ating game time. Sa may bandang ibaba ng ating mapa, napapalaban yung ating Sora. Ito na yung ating 1v1 situation. Akainu ay lalapit nga ba? Pero mabilis din naman na aatras na lang muna. All one pa rin yung ating score. 400 ang kalamangan ngayon ng Hydra Esports. Right now sa may top lane, Duke TZ. Naku boy, di yata niya alam! Zaman Force ay tatama at yung pana ay kukonekta para naman dito kay Very Basic. Natuunaw agad po si Duke TZ. Lalapit na naman sa may bandang ibaba. Ito na si Young Gadsai ay pinipilit. Jack TZ with another kill para sa Joy na ito. All to yung ating score, 3 minutes and 50 seconds sa ating game time. Lumalaban at pumupuso yung Deus Vault Ascend, ano? Kahit lamang yung Hydra Esports doon sa mga initiation, sa kanila nagsisimula yung mga laban, palag-palag pa din talaga itong Deus Vault Ascend. Ngayon yung ating turtle ay available. Demon Hunter Sword ay nakabili na nga rin si Duke TZ. And right now yung ating turtle ay marireset dahil naka-broken walls tayo, no? Shoutout sa mga DPW H yan. Pero si Duke TZ, nawala na agad yung Claude. Ito na naman yung RWM. Naes ay mabibigyan. Double kill para kay Ryu. At yung turtle
kill. Mapupunta kay Jack Dizzy. Dalawa laban sa dalawa yung naging palitan. At hindi pa yata tapos. Ito pa yata yung round 3, boss. Pero sabi dito ng side ng Hydra Esports, atras na lang muna tayo. Men, yung Deus Bolt Ascend, nakabawi doon at hindi pa tapos. Ito si Jack Dizzy, kukuryente with the electrifying bits. Killing spree para dito sa joy ng Deus Bolt Ascend. 5 minuto sa ating laban, mga kaibigan. 5-4 yung ating score. Alright? Uy, yan. Nako po, nako. Lamang pa rin ang 300 goal pero Zaman Force ay ginamit ni Nuez. Napilitan na mapatras pero sa baba naman, ito yung kagbasag. Mega kill para kay Jack Dizzy. Na-take down nila yung YSS. Wala yung jungler ni Very Basic. RWM ay muling magagamit. Jack Dizzy, aabutan ng bravest fighter. Akainu with a shutdown. Wow! Sa gitna naman tayo, Duke Dizzy, tinrabaho lang yung Torre, no? Sinubukan niyang mag-double lane at naging successful siya at that time. Ngayon, meron tayong mga nakikitang kaganapan. Alright, sasayaw na naman si Naes, yung ating Grak ay pinupuruhan pero hindi naman din masyadong nararamdaman ni Nura yung kasakitan. No? Wala pang damage output gaano itong si Kuya Naes. Diba? 20 seconds bago tayo magkaroon ng ating next turtle. Abangan natin dahil sa may taas mukhang may kaganapan. Tingnan natin kung babanatan ba nila itong Torre sa may itaas at nakuha na nga ni Duke Dizzy yung Torre na yon. AOG goes in. Tectonic charge hindi naman tatama. Naku po yung RWM ay nagamit pa. Si Mersey ay hinahabol. And Pacific Rims makakakuha ng isa. Transition ang Hydra Esports dito sa ating turtle dahil wala yung kanilang XP laner na si Sora. 6 minutes and 50 seconds sa ating game time, mga bossing, mga madam. Yung ating turtle ay available lang inaawitan ni Jack Dizzy. Retribution ay nagamit. Ito lang yung electrifying bits. Crimson Beacon. Hindi pala Crimson Beacon yon. Yung aura lang pala ni Ryu. Pero nakuha na nga yung Torre sa may taas. Lapit ngayon yung Hydra Esports. Ryu ay mamamaalam. Bawas ng isa yung Deus Bolt Ascend. Bravest fighter dito kay Akainu para i-clear yung mga minion waves doon sa baba. Ito na naman yung Earthen Rampart. Mapapalaban yata yung dalawa. Pero sabi dito ng Hydra Esports, kalma na lang muna. Diba? Magbasag muna tayo ng mga objectives, tanggalin yung mga Torre. Pero sabi ng Deus Bolt Ascend, lalaban kami. Ito na naman yung electrifying bits. Pero si Naes ay nakakuha ng kill. Natunaw si Jack Dizzy. Mersey ay nadamay pa. 2 miyembro ang nalagas para sa Deus Bolt Ascend. Wow! 9-7 yung ating score. Tabla yung ating gold resources. Ilang segundo ay magkakaroon tayo ng susunod na Panginoon. 8 minutes sa ating game time. Natahimik ang ating Land of Dawn. Nura, nagpo-provide ng information at kanyang mga vision. 8 minutes sa ating oras. Alright. Tumahimik yung laban, medyo pinakalma yung sitwasyon, para sa magkabilang kupunan. Pero sa baba, ito magtutulag si Naes, tatama yung Mountain Shocker. Naku po! Naiipin si Duke Dizzy! BFI sa kanyang kamatayan! Sabay back away yung Hydra Esports. Disengage na lang muna sila. 8 minutes and 43 seconds sa ating game time. Ladies and gentlemen, lamang na lamang pa rin ang Hydra Esports in terms of map control. Sila ngayon ang nagmamanipula ng sitwasyon. Lord ay available. Mountain Shocker, nandun yung bangka, hindi naman tatama. AOG magbimites. Pasok ngayon si Jack Dizzy. Electrifying Bits ay magagamit. Nandun yung kuryente. Revitalize activated para dito kay Pacific Rims. And Jack Dizzy makakalayo at makakatakas pa. Grabe yung mga dashes ni Jack Dizzy, nakaiwas pa siya doon sa laban na yon. Yung Lord ay mukhang hindi yata i-contest dahil wala yung kanilang red beholder. Nakasilip si Nura,
Naes with a retribution. Or, hindi na kinailangan ng retri, pero yung tectonic charge, hindi aabot para dito kay Nura. Flicker ay naikasa. Nandun na nga rin yung RWM, pero sumasayaw yung ating Harit. Lalapitan ba, Bravest Fighter, Akainu? Hindi na itutuloy. Dahil may sigurado na nga namang Lord. Diba? Yung Hydra Esports, hindi na lumaban pa yung Hydra dahil meron lang silang secure Lord. Baka kasi mapahamak pa sila. Diba? Kung sakaling tinuloy nila yung laban na yon at ikaw ay naghabol pa. 10 minuto sa ating sitwasyon na tamang clear lang ng mga minion waves si Jack TC dito sa may bandang gitna. As we check their items, no, ladies and gentlemen, yung Joy ang pinakamayaman for the side ng Deus Bolt Ascend at ang pinakamayaman naman yung YSS para dito sa Hydra Esports. 10 minutes sa ating game na Tectonic Charge! Muling gagamitin ni Nura pero walang follow-up! Ito na yung box, Real the World Manipulation! Pasok ngayon yung ating Sora! Sinasapak sa himpapawid yung mga tropa ng Hydra Esports and merong Blazing Duet na manggagaling dito kay Doc Dizzy pero wala nang aabutan pa! Kinlir lang nung Claude yung mga minion waves, ano? Hindi naman niya afford na pumatay. Diba? Binawasan nila yung mga minion waves para hindi makapitalize ng Hydra Esports yung Lord na kasama doon sa gitna ng ating mapa. And now, magkakaroon tayo ng reset. Diba? Mountain Shocker muling nagamit ni Very Basic para makita at mabisyunan kung nasaan nakapwesto ang Deus Bolt Ascend. 11 minutes sa ating game time. Magsisipag-atrasa na lang muna yung 5 ng Deus Bolt. Abla yung ating gold. Pero doon sa mapa, kontroladong-kontrolado ng Hydra Esports yung laban na to. And nahihirapan din yung Deus Bolt na mag-provide ng information, lalong-lalo dito kay Nura, no? Despite na kaya niyang maglakad doon sa mga damuhan, isang pindot lang ng Mountain Shocker, men, nakikita at nare-reveal kung saan nakapwesto yung crack. Ito na yung AOG! Naku mo! Si Jack Dizzy ay hindi nakagalaw! Dahil doon sa unbreakable AOG combination na nanggaling kay Pacific Rims! Wow! Nahuli men yung Joy! Yun yung nakakalungkot, di ba? Yung nahuli yung Joy. Hindi masaya kapag namatay yung Joy. Pero kidding aside, magka-transform or magka-transition sa gitna. Pero ito yung minus with the flicker. AOG goes in. Reward manipulation activated. Nabigyan si Mercy at hindi na nakagalaw pa yung ating Sora. 2-man down yung Deus Bolt Ascend. Wow! Grabe yung pag-initiate, no, ng Hydra Esports. Diba? Actually, ang nagsimula ng teamfight na yun, yung Deus Bolt, pero hindi nila iniwan. Yung Hydra Esports ay papalag. At speaking of palag, ito naman yung AUG. Doc Dizzy ay nawala na. Lalapitan si Nura. Naes pala yun. Ganun din yung ating crack at na-takedown na yung dalawa. Hindi pala, tama. Dalawa pala yung nalagas para sa Deus Bolt. Isa lang yung naging kapalit coming from Hydra Esports. And now Lord ay available. Ito na si Doc Dizzy, rather si Jack Easy. Kasi po naman puro mate easy. Pero hindi lang magiging easy. Dahil yung reward manipulation ay matutunaw yung ating Joy. Papasukin si Mercy. Unstoppable. Dito sa ating YSS, si Ryu, siya na lang mag-isa. Wala nang kasama. And Lord ay makukuha ng Hydra Esports. 13 minutes sa ating game time, mga kaibigan. Biglang lumobo yung kalamangan, ano, galing sa Hydra. Kanina, maliit lang yung distansya in terms of economy, no? Pero right now, 1,000 na yung hinahawakan na lead ng Hydra Esports. Ayun, sa may bandang ibaba, ito naman yung pagdepensa, Naes. Nura pala, no, tama ba? Nura, yan ha. Nakakalito yung pangalan ng Grak, no? Nura yung Grak and Naes naman yung Harit. 14 minutes yung ating game time. Lord ay magmamarcha doon sa may top lane. Ito na yung pag-arangkada ng Hydra Esports. Susubukan nilang gumera. Could this be the endable Lord para sa Hydra Esports?
Tuluyang mababasag yung second tower. Rearward manipulation ay nagamit ang maaga just to clear out the minion waves. Yung Mountain Jacker ay tatama! Naku po, hindi na nakagalaw yung ating Zindian. Lapit ngayon si Mersey, pero siya pa yung napahamak. Oh my gulay! Double kill dito kay Very Basic. 14 minutes and 37 sa ating game time. AOG with the Zaman Force. Tatama dito kay Nura. Yung ating Grak ay mapapatras yata. At tuluyang babasagin yung inhibitor turret doon sa may bandang ibaba. Ganun din sa may bandang gitna. 2 towers down para sa Deus Vault Ascend. Buhay yung tatlo. Susubukan nilang depensahan yung mga minion waves na paparating in favor of Hydra Esports. Pero sabi ng Hydra, atras na lang muna tayo, Boss Alpec Place. Hindi pa ito yung tamang pagkakataon para tapusin yung game. Lord magiging available in 60 seconds. Probably ay intayin ng Hydra, no, yung ating Panginoon. Ayaw nilang magkamali. Ayaw nilang pahirapan yung kanilang sarili na isugal. 'Di ba? Pwede na nga sana nilang itapusin yung laban na yon. Pero sisiguraduhin na lang muna nila na malinis yung kanilang magiging panalo by securing this next Lord. Pero ang tanong, para sa Deus Vault Ascend, iko-contest ba nila etong next Lord? Dahil ikatlong Panginoon na to, mga kaibigan. Third Lord para sa ating game number 1. Mountain Shocker has been casted again ng ating YSS para dito kay Very Basic. And right now, nakita nila sa top lane na nandun yung Joy. So aware yung Hydra Esports na malayo yung jungler, no, ng Deus Vault Ascend. Ang ginagawa dito ni Jack TZ, no, pine-pressure niya yung top lane dahil para kahit papano hindi makasabay doon sa flow ng mga minion waves sa gitna at doon sa may bandang ibaba. Pero yung ating Panginoon ay sinisimulan na. Very Basic with a retry. RWM ay nagamit. AOG goes out and Jack TZ will be fall down. Ito naman yung mga palaso na magagaling doon sa ipabawid. Very Basic with a legendary 3-man down para sa Deus Vault Ascend. Pero nabawian si Very Basic doon sa mga barrel with the Art of Thievery na nanggaling dito kay Duke TZ. BMI nakahanda lang just to clear out the minion wave. Pero may Flicker with a Void Blast and Void Crystal. Galing dito kay Yang Gansai. Zaman Force ay sasayawan na. Nag-lock tower na yung Hydra Esports and they will secure this game number 1 nga ba? Alright, hindi na nahintay yung ating Panginoon. At tuluyang kinuha ng Hydra Esports yung game number 1. 1-0 against Deus Vault Ascend. Dito pa rin sa XML Tournament Quantum Arena. Congratulations sa Hydra Esports. Sila po ang nakasikwat ng unang panalo. And our MVP for tonight, walang iba kung hindi si Very Basic na gumamit ng YSS. Abangan nyo kung makakabawi ba ang Deus Vault sa game number 2.